Tanggapan ng Department of Public Works and Highways sa Quezon City natupok ng apoy. Sunog, pinaiimbestigahan na ng Ombudsman. Mga pagdinig ng Independent Commission for Infrastructure o ICI, ila-livestream na simula sa susunod na linggo. No, I have no problem with that at all. I serve at the pleasure of my peers. So I can serve in whatever post or position I am given. Kahit a regular senator lang ako, I know what to do and I know what I can do. Senate President Vicente Sotto III handa sa posibilidad na maalis sa pwesto kapalit ng pagbabalik ni Senator Panfilo Lacson bilang chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee. Ako'y nagkaroon na ng rekomendasyon na i-revoke na for life itong mga na-involved sa road rage. Isang mensahe ito sa mga nagmamaneho natin sa kalsada na huwag kayong magpadalos-dalos. Mga motorista na masasangkot sa road rage, irerekomenda na tuluyan ng bawian ng lisensya. Magandang hapon, Pilipinas at sa buong mundo. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radio La Verdad 1350, ang UNTV Radio at una sa ating mga balita. Hindi na maaaring magmay-ari ng construction company ang mga bagong miyembro ng Philippine Contractors Accreditation Board o PCAB. Ito ang isa sa pagbabagong ipatutupad sa ahensya ayon kay Trade and Industry Secretary Maria Cristina Roque. Inihayag ito ng kalihim matapos niyang humarap ngayong araw sa tanggapan ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. Ito ang balita ni Jed Neresina. Madaming major changes na we've discussed, but we will still finalize everything. But example like for the PCAB board, which we already made some changes, na hindi na pwede ang board member to own a construction company because it's conflict of interest. Nagpatupad na ng ilang pagbabago sa Philippine Contractors Accreditation Board o PCAB. Ayon kay Trade and Industry Secretary Maria Cristina Roque, mas mahigpit na regulasyon ang ipatutupad ngayon ng Department of Trade and Industry sa PCAB. Isa na rito ang pagbabawal sa lahat ng uupong miyembro ng PCAB board na magkaroon o makilahok sa anumang negosyo sa konstruksyon ng infrastruktura. Yes, they cannot be contractors or they don't own a construction company, meaning hindi talaga sila interesado to become contractors. They're appointed, presidential appointee po sila. So, but of course we've submitted a lot of names. First, they have to have 10 years of experience. They are actually very well respected in the construction. Bukod dito, hihigpitan na rin nila ang pag-aproba ng lisensya ng mga contractor. Paliwanag ni Secretary Roque, hindi na PCAB board lamang ang magdedesisyon nito dahil ang mga aplikasyon ay dadaan muna sa Office of the Secretary ng DTI bago aprobahan ng board. Layunin aniya nito ang masusing background check upang matiyak na walang kaugnayan sa korupsyon ang mga aplikante. And then also now the licenses, before kasi usually ang license kasi approved by the PCAB board. So ang mangyayari ngayon, the license will pass through the Office of the Secretary for checking, and then from there we give it to the PCAB board. So now there's an additional check which is in the Office of the Secretary to make sure that yung double check talaga sila, that they are really following the rules set by of course by the PCAB and also by the DTI, and of course the recommendation by the ICI to make sure that this incident doesn't happen again. Tiniyak ng kalihim na patuloy ang paghahanap ng DTI sa mga red flag tulad na kung sangkot ang mga nasabing contractor sa flood control project anomaly. Dagdag ng kalihim, nakabilang sa red flags na kanilang titingnan ay kung may koneksyon din ang mga ito sa mga politiko. And then we're also thinking that even the relatives cannot anymore be also
given the license. But we're also waiting for the recommendation of ICI and also DPWH kasi we'll all work together para whole government approach ito to make sure that we really strengthen also this part. Kinumpirma rin ni Secretary Roque na patuloy nilang sinisiyasat o iniimbestigahan ang 15 kontratista sa bansa dahil sa posibleng mga paglabag na karamihan ay may kaugnayan sa mga issue ng flood control. Ngunit paliwanag niya na hindi pa maaaring pangalanan ang mga kumpanyang ito sa publiko dahil isinasagawa pa ang pag-iimbestiga katuwang ang Independent Commission for Infrastructure o ICI. Jedne Resina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Minimal o napakaliit lang ng kontribusyon sa ekonomiya ng online sugal. Ito ang giniit ng Department of Economy, Planning and Development sa pagdinig sa Kamara kanina. Ayon sa DepDev, katumbas lamang ito ng wala pang 1% ng gross domestic product ng bansa. Ito ang balita ni Rosalie Cos. But in our estimate, we considered the contribution minimal at around 0.37% of GDP. 0.37% lang o nasa 80 billion pesos ang ambag sa ekonomiya ng bansa ng online gambling o online sugal. Ito ang inihayag ng Department of Economy, Planning and Development o DepDev sa pagdinig ng House Committee on Games and Amusement kaugnay ng mga panukalang batas para tuluyang ipagbawal o i-regulate ang online sugal. Pero ayon kay DepDev Director for National Policy and Planning Desiree Joy Narvaez, suportado nila ang mga isinusulong na panukala sa Kamara para higpitan ang regulasyon sa industriya ng online gambling o kaya ay tuluyan na itong ipagbawal sa bansa. The DepDev supports either a complete ban or prohibition of online gambling or if not, a strict regulation of the industry. This is considering its minimal contribution to the economy. Ayon naman sa Department of Finance, bagaman tukoy ng pamahalaan kung magkano ang kinikita nito mula sa legal online gambling operations, hindi kayang kwentahin ang kabuang epekto nito sa lipunan, lalo na't nananatili ring hamon ng pagtugon sa mga iligal na operasyon ng online sugal. However, we were not able to provide any estimate for other harms such as psychological harms, health effects, household impact, and criminal offenses related to online gambling. Therefore, Mr. Chair, in our August estimate, we had to qualify that there were costs that we could not quantify. Giit naman ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR, bumaba na ang kita nito mula sa online gambling. 60 billion pesos ang tinatayang kikitain ng PAGCOR para sa taong ito, subalit 49% na ang ibinaba sa income mula sa industriya. Ang pagbaba naman sa kita ay bunsod ng delinking ng e-wallet sa online gambling sites at bahagyang pagkaunti ng bagong industry players. Aminado naman ng PAGCOR kung tuluyang ipagbabawal ang online gambling, bababa rin ang kontribusyon ng ahensya sa gobyerno. The PAGCOR income po, 50% po nito goes to the National Treasury. So, ito po yung ginagamit po ng ating government to fund its priority projects. Ito rin po yung sinasama sa budget ng ating mga iba't ibang agencies. So definitely po, if the online gaming po will be banned, maapektuhan po talaga yung share na binibigay ng PAGCOR sa ating National Treasury. Gayunman, ayon kay House Committee on Games and Amusement Chairperson at Cavite 6th District Representative Antonio Ferrer, may iba pa namang maaaring pagkuhanan ng pondo ang pamahalaan. So, kung niliit, okay lang. Kaya ngayon, di ba, inaayos natin lahat ng budget, So, there will be more than enough funds kung ang kinakatakot lang natin yung funding for the universal health. Maraming pagkukuhaan. Dagdag pa nito, kahit tuluyang ipagbawal ang online gambling sa bansa, mananatili pa rin ang suliranin sa illegal online sugal. Nabuksan din sa pagdinig ang suliranin sa ilang cash aid beneficiaries na ipinangtataya umano sa online sugal ang tulong na natatanggap mula sa gobyerno. Ang tugon ng kongresista kaugnay nito,
Siguro, i-convert yung ayuda to commodity, halimbawa bigas. Hindi nila may tataya yun, bigas and canned goods. Kung ang nabibigay na ayuda namin, 3 or 4K, commodity na ibigay. Kung i-convert sa scholarship na anak, diretso sa pwede nga, wag ka ibigay ng cash diretso sa institution, sa eskwelahan. Posibleng sa Nobyembre na ulit masunda ng pagdinig ng House panel, kabilang sa mahigit 40 bagong priority measures na target ipasa ng 20th Congress ang Law on Online Gambling. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Humimok kamakailan na isang pribadong individual ang Independent Commission for Infrastructure o ICI na imbestigahan ang umano'y kaugnayan ni First Lady Liza Araneta Marcos sa mga maanumalyang proyekto sa flood control projects. Ngunit minaliit lamang ito ng Malacanang. Ayon sa palasyo, isa lamang itong fishing expedition para siraan si First Lady. Ito ang balita ni Nel Maribujo. Ang unang-unang sabi po ng First Lady ay hindi po niya ito bibigyan ng anumang pansin dahil ito po ay hearsay evidence. Hindi papatulan ni First Lady Liza Marcos ang issue na pilit siyang iniuugnay sa flood control projects anomaly. Ito ang sagot ng Malacanang sa naging panawagan ng isang private citizen na si John Santander sa Independent Commission for Infrastructure o ICI na imbestigahan ng First Lady sa umano'y kaugnayan nito sa dating Special Envoy na si Maynard Ngun na nadadawit ngayon sa anomalya sa flood control projects. Ayon kay Palace Press Officer Yusek Claire Castro, wala naman sinasabi sa letter of intent na ibinigay sa ICI na sangkot ang First Lady sa anomalya. Sa nabasa natin, at alam ko nabasa niyo rin po ang letter of sentiment, wala po tayong makitang anuman na allegation patungkol sa maanumalyang flood control projects na mag-uugnay sa unang ginang kay First Lady Liza Araneta Marcos. Questionable para sa palasyo ang integridad ni Santander na may pakana sa panawagang imbestigahan ng First Lady. Para siyang isang nuisance candidate na parang binigyan ng pera para bumili ng suka at isinabay ang pagbibigay ng letter of sentiment para dalhin sa ICI. Kinumpirma rin ng palasyo na natapos na ang termino ni Ngu bilang Special Envoy to China for Trade, Investments and Tourism na nanumpa sa kanyang tungkulin noong 2023. Nag-expire po kasi ang term niya. Tapos na po, 6 months lamang po yun. So, hindi naman po ni-renew. Kamakailan, tinukoy ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo si Ngu na siya umanong bagman ni Senator Francis Chis Escudero na kumukuha ng pera mula sa pondo sa ilang proyekto. Ayon sa palasyo, wala namang problema kung lumapit sa ICI ang sinuman na maaaring magbigay ng impormasyon ukol sa anomalya sa mga proyekto ng pamahalaan. Anya, dapat lang natiyakin na may kalakip itong matibay na ebidensya. Pwede nating encourage kapag sila ay kompleto ng ebidensya. Kung meron patutunguhan, vetted. Pero kung ito po ay paraan lamang para magkaroon ng fishing expedition, para ang ICI ang gumawa ng paraan para mag-imbestiga sa mga akusasyong wala namang basihan. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mahigit 74 million pesos ang halaga ng net worth ni Speaker Bogie D. III batay sa isinapublikong Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN nito ngayong araw. Lagpas 121 million pesos ang halaga ng total assets nito, samantalang 47 million pesos naman ang liabilities. Bumbilang naman sa 16 ang kamag-anak sa gobyerno ni Speaker D. Samantala, pinagutos na ng House Speaker ang muling pagbuo sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth Review and Compliance Committee ng Kamara. Ito ay para sa mga panuntunang ipatutupad sa filing, review, disclosure at access ng SALNs na House members, officials at employees. Itinalaga namang chairperson ng SALN Review and Compliance Committee, si House Deputy Speaker at South Cotabato 2nd District Representative Ferdinand Hernandez. Tinupok ng apoy ang tanggapan ng Department of Public Works and Highways sa Quezon City kanina. Nangyari ito sa kainitan ng mga isyong kinakaharap ng ahensya kaugnay sa flood control projects. Ngunit tiniyak ng DPWH na walang dokumento na may kaugnayan sa anomalya ang
kasamang nasunog. Ito ang balita ni JP Nunez. Sumiklab ang sunog sa isang gusali ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa Barangay Pinyahan, Quezon City, pasado 1:00 kaninang hapon. Dahil sa lakas ng apoy, umabot sa ikatlong alarma ang sunog batay sa deklarasyon ng Bureau of Fire Protection o BFP. Sa inilabas na pahayag ng kagawaran, kinumpirma nito na ang gusaling pinangyarihan ng sunog ay ang Bureau of Research and Standards, isang sangay ng DPWH na nagsasagawa ng research, studies, pilot testing at formulation ng mga pulisiya para sa mga infrastructure project ng gobyerno. Batay sa inisyal na impormasyon ng ahensya, nagmula ang sunog sa isang sumabog na computer unit sa Materials Testing Division ng gusali. Nilinaw naman ng ahensya na walang mga dokumento na may kaugnayan sa mga anomalya sa flood control projects ang naroroon sa nasunog na building. Wala ring empleyado ang nasaktan sa insidente. Mayroon ng investigation team na ipinadala ang ahensya para magsagawa ng assessment sa pinsalang iniwan ng sunog at para maiwasan ang kaparehong insidente. Samantala sa pagdinig kanina ng Independent People's Commission sa Senado, tinanong ni Senate President Vicente Soto III kung ano ang laman ng gusali. Ipinaliwanag naman ni DPWH Assistant Secretary Melody Villar na opisina ng DPWH Region 4B ang nasunog at ang mga dokumento rito ay naipadala na sa kanilang central office. What is there in the DPWH Quezon City office that was burning a few hours ago? Ano ba laman doon? If I'm not mistaken, this might be part of the Region 4A office. Kasi kung yun yung nasa Kamuning area, I'm not sure. But I know there are 1 or 2 offices along EDSA in that area, Quezon City, 4A. So I hope it is not our zone. This is actually Region 4B. The Regional Office 4B of the DPWH. 4B? Yes, Your Honor. Dito po ang site ng testing materials ng DPWH na mga suppliers like semento, mga bakal. Dito po tinitest. So, we are looking into it already. Pero ito po yung testing site. Testing site? Wala mga dokumento ron? Of course, meron po, Your Honor. So testing site, with the permission of the Senate President, testing site and the office of the regional DPWH Region 4B. Okay. Yes, So, sir. yung mga dokumento ng regional office of the DPWH Region 4B is housed in that office. Well, a number, a number, but most of it naman po nasa database na ng Central. Umaasa naman si former DPWH Secretary Rogelio Singson na ngayon miyembro ng Independent Commission for Infrastructure o ICI na hindi arson ang dahilan ng sunog. Ayon naman kay Office of the Ombudsman spokesperson, Assistant Ombudsman Miko Clavano, nakipag-ugnayan na sila sa National Bureau of Investigation o NBI at BFP upang matukoy kung arson nga o sadyang pagsunog ang naging dahilan ng insidente. Sa kasalukuyan, may mga kasong nakahain sa Ombudsman kaugnay ng anomalya sa flood control projects kung saan sangkot ang ilang DPWH officials. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pag-aaralan ng Supreme Court on Bank ang isusumiteng rules o panuntunan ng Sandigan Bayan para sa pagpapadali ng paghawak ng flood control cases. Ayon kay Chief Justice Alexander Hesmundo, titiyakin nila maayos ang pagkakabalangkas nito bago maipatupad. Muli namang tiniyak ng kataas-taasang hukuman na mananatili silang patas sa pagtingin sa mga kaso. So any suggestions or recommendations coming from the Sandigan Bayan as to expedite the cases involving flood control projects, for sure we will review immediately these rules and see to it that they are implemented if properly drafted.
Narito naman ang mga balita sa iba't ibang panig ng mundo na ihahatid ng ating global correspondent na si Ann Gonzalez mula sa Ho Chi Minh City, Vietnam. Magandang gabi, Monica. Nagdeklara si Peruvian President Jose Heri ng 30 araw na state of emergency sa Lima at sa karatig na lalawigan ng Calao simula hating gabi ng Martes upang tugunan ang lumalalang kriminalidad sa bansa. Ayon kay President Heri, layunin ng hakbang na palakasin ang operasyon laban sa mga kriminal sa tulong ng sundalo at pulisya para mapanatili ang kaayusan sa bansa. Ang deklarasyon ay kasunod ng mga kilos protesta noong nakaraang linggo kung saan isa ang nasawi at mahigit 100 naman ang sugatan. Isang buwan pa lang mula nang maupo sa pwesto ang bagong Pangulo at naging prioridad ng kanyang administrasyon ang paglaban sa kriminalidad sa bansa. Kinumpirma ng Israel Defense Forces o IDF na nakilala na nila ang 2 labi ng mga bihag na ibinalik ng Hamas nitong Martes na sina Aryeh Salmanovich, 85 anyos at Master Sergeant Tamir Adar, 38 anyos. Ayon sa IDF, si Salmanovich ay dinukot mula sa kanyang tahanan sa Kibbutz Nir Oz at pinatay habang bihag noong November 17, 2023. Habang si Adar naman ay nasawi habang lumalaban sa mga militanteng Hamas sa pag-atake noong October 7, 2023. Ang pagbabalik ng kanilang mga labi ay bahagi ng unang yugto ng US-brokered ceasefire deal kung saan 15 sa 28 labi ng mga Israeli hostages ang naibalik na. Sa ilalim ng kasunduan, nagpalaya ang Israel ng 250 bilanggo at higit 1,700 detainee mula Gaza, kapalit ng mga bihag, habang nananawagan pa rin ng IDF sa Hamas na ibalik ang lahat ng natitirang labi ng mga hostage. Ayaw makipag-usap ni US President Donald Trump sa Democrats kaugnay ng problema sa healthcare funding. Ayon sa US Chief, dapat buksan muna ang US government bago pag-usapan ang issue. Ito ang balita ni Lynn Perez. We're not going to do that. So I would love to meet with them. We want the country open first. Tutol si US President Donald Trump na makipagnegosasyon sa mga Democrats habang patuloy na sarado ang US government. 21 araw ng sarado ang pamahalaan dahil sa hindi pagkakasundo ng mga Republicans at Democrats. Patuloy na ginigit ni Trump na nais ng Democrats na pondohan ng healthcare ng mga illegal aliens. Ayon sa batas, ay hindi maaring magkaroon ng federal government-funded healthcare ang mga illegal immigrants sa US. We don't want to have people come over from all over the world, from prisons and all, and have their health care paid for. Samantala, pinaplano na ng ilang Republican congressional leaders na makipag-usap sa White House kaugnay sa posibilidad ng subsidy extension para sa Affordable Care Act insurance, isang probisyong nais ng Democrats bago pumabor sa pagbubukas ng pamahalaan. Kung hindi magkakaroon ng extension ng subsidy, milyong-milyong American citizens ang posibleng mawala ng health care ayon sa mga Democrats. Kailangan ng US Senate ng 60 votes upang maisulong ang government funding, ngunit kulang ang boto ng mga ito kung di sasang-ayon ng mga Democrats sa nilalaman ng funding bill na kasalukuyang wala ang healthcare subsidy extension. Lynn Perez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Iniulat ng South Korean military na nagpakawala ang North Korea ng ilang short-range ballistic missiles mula Junghwa, North Hwangdae Province patungong East Sea nitong Miyerkules, dakong alas 8:30 ng umaga. Ito ang unang missile launch ng North Korea mula ng mahalal bilang Pangulo si South Korean President Lee Jae-myung. Naganap ang pagpapasabog isang linggo bago ang APEC Summit sa South Korea, kung saan nakatakdang magkita sina President Lee, US President Donald Trump at Xi Jinping. Sa kabila nito, ipinahiwatig ni North Korean leader Kim Jong-un sa muling pakikipagpulong kay Trump kung tatalikuran umano ng Estados Unidos ang panukala nitong denuclearization sa North Korea.
Lalo pang pinaigting ng Trump administration ang military presence nito sa Caribbean Sea matapos mag-deploy ng bombers, warships at marines bilang bahagi ng expanded campaign laban sa tinawag nitong narco-terrorist network sa Venezuela. Sa loob ng 4 na oras, nagsagawa ang US Air Force B-52H Stratofortress bombers at Marine Corps F-35B Lightning II fighters ng attack demonstration at patrol malapit sa coastline ng Venezuela. Mayroon namang 7 US Navy warship at isang nuclear submarine na nagpapatrol sa rehiyon. Ayon sa US defense officials, isang dahilan ng deployments ay ang kasalukuyang counter-narcotic at counter-terrorism missions ng US laban sa mga drug traffickers sa Venezuela. Para sa mga Venezuelan immigrants sa US, isang hakbang ito ng US para mapatalsik ang dictator leader na si Nicolas Maduro. Samantala, inihayag ng Colombia na mga mangingisda mula sa kanilang bansa at hindi drug traffickers ang sakay ng isang speedboat na pinasabog ng US Navy sa karagatang malapit sa Venezuela. At iyan ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula dito sa Ho Chi Minh City, Vietnam, ako si Ann Gonzalez. Magandang gabi. Babala sa mga motoristang mainitin ang ulo. Bunsod ng dumadalas na insidente ng road rage, pinag-aaralan na ng Land Transportation Office Chief na irekomendang tuluyang tanggalan o bawian ng lisensya ang sinumang masasangkot sa mga ganitong insidente. Ito ang balita ni Benedict Samson. Apparently medyo tumataas yung road rage. This is the reason why na gusto ko din magsalita initially para masabi ko din na yung mga kahinatnan na mga pinagagawa nila. Magtimpi at maging disiplinado sa kalsada. Ito ang paalala ni Land Transportation Office Chief Assistant Secretary Marcos Lacanilaw sa mga driver upang maiwasan ang mainit na pagtatalo na ang iba ay umahantong sa road rage. Babala ng LTO Chief na simula ngayong araw ay irerekomenda nila na i-revoke ang lisensya ng sinumang mga driver na masasangkot sa anumang road rage. Ako'y nagkaroon na ng rekomendasyon na i-revoke na for life itong mga na-involved sa road rage. Isang mensahe ito sa mga nagmamaneho natin sa kalsada na huwag kayong magpadalos-dalos kasi mabigat na ang parusa sa ganyan. Sisiguraduhin ko na pag kayo ay na-involved sa road rage at nagkaroon pa ng sakitan kagaya nitong nangyari sa mga insidenteng ito, ay habang buhay na tatanggalan na kayo ng pagkakataong magmaneho. Kanina, 2 closed-door hearing ang ginawa sa tanggapan ng LTO Central Office. Una ay ang insidente sa Tarlac City, kung saan makikita sa viral video ang ginawang pananakit ng tricycle driver sa isang babaeng estudyante. Ang magulang ng tricycle driver ang umarap sa pagdinig at doon ay sinabi nitong mayroon sakit sa pag-iisip ang kanyang anak kaya nagawa ang pananakit, bagay na ipinagtaka ni LTO Chief. Kaya ako'y nagtataka, paano nagkaroon ng lisensya kung may problema sa pag-iisip ang kanyang anak? Nasa hustong gulang na, 25 years old. So, kung gano'n naman, lalong-lalo na may problema sa pag-iisip, tapos nagmamaneho at nananakit pa ng minor de edad, definitely yan, walang karapatang magmaneho yan. Ang pangalawa ay ang insidente ng road rage sa Binyan City, Laguna, kung saan makikita sa video ang ginawang pananakot at panunutok ng baril na nagpakilalang abogado. Babagay mo ako kanina? Sir, medyo hindi po maganda yun. Babagay mo ako kanina? Ano, bakit na lisensya mo? Doon na lang po tayo sa amin. Hindi mo ibibigay? Sir, hindi mo ibibigay? Bakit na lisensya mo? Unang-una, kitang-kita naman natin sa video yung kanyang pinagagawa. Sinaktan niya yung tao, tinutukan niya ng baril, nagpanggap pa siya. Hindi yun lisensya para manakit ka ng tao. So pag pinasok mo yung ganyan, gumawa ka ng ganyang kamalian, ang rekomendasyon dyan ay panghabang buhay na tanggalan ka na ng lisensya.
Sa kabilang dako, sinabi nila Kanilaw na bagamat nagkaayos na ang mga driver na sangkot naman sa road rage sa Tagaytay City, Cavite, posible pa rin irekomenda nila ang pagbawi ng lisensya ng nanakit na driver. Kahit nagkaroon ng settlement ang dalawang panig, kasi ginawa nila yun eh. Hindi nila dapat ginawa yun. Nanakit pa siya. Mabigat yung kaparusahan doon. Kaya dapat sana nag-isip muna sila bago nila gumawa ng mga ganung mga bagay. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mariing pinabulaanan ng Maharlika Investment Corporation o MIC ang lumabas na ulat na konektado umano sa kanila ang British-Swiss financier na si Patrick Mahoney na nahatulan sa multi-billion dollars fraud case. Ayon sa MIC, ang lumabas na ulat ay pawang kasinungalingan at walang basihan ang sinasabing nagsilbi bilang advisor o consultant si Mahoney sa MIC. Iginiit ng MIC, walang kaugnayan sa kanila si Mahoney sa anumang kapasidad. Bawat investment decision umano ay dumaraan sa maingat at transparent na proseso para matiyak na ito ay ligtas, makabubuti sa bansa at tugma sa pandaigdigang pamantayan. Pinaalalahanan ng MIC ang publiko na huwag basta maniniwala sa mga kumakalat na balita online. 2 ang nasawi habang 5 ang sugatan sa pagsabog sa pagawaan ng paputok sa Norsagaray, Bulacan. Higit 10 bahay rin ang nawasak sa residential area malapit lang sa iligal na pagawaan ng paputok. Ito ang balita ni Nestor Torres live. Nestor, meron na bang natukoy na dahilan ng pagsabog sa factory ng paputok? June, magandang gabi. Sa ngayon ay hindi pa natutukoy ng mga otoridad yung dahilan ng nangyaring pagsabog ng paghawaan ng paputok dito sa Norsagaray, Bulacan at patuloy nga ang sinasagawang investigasyon ng Bureau of Fire Protection. 2 lalaki ang nasawi matapos ang malakas na pagsabog sa isang pabrika ng paputok sa Barangay Partida, Norsagaray, Bulacan ngayong Miyerkules, October 22. Isa ang apo ni Mang Danny Caniega na si Ivan sa 2 sa nasawi. Hindi na ito naitakbo pa sa ospital matapos masabugan ng paputok. Dead on the spot din ang isa pang nasawi na isang trabahador sa illegal firecracker. Kasabay ng pagsabog, nawasak din ang bahay ni Mang Danny bukod pa ang mga bahay sa palibot ng lugar malapit sa pagawaan ng paputok. Anya ilang beses na nilang sinabi na huwag gumawa ng paputok malapit sa mga kabahayan pero hindi pa rin huminto ang may-ari nito. May apo ko namatay. Pati apo ko namatay dyan. Nakatulong nga sa duyan. Biglaan aksidente sumabog. Hindi na siya nakatakbo. Gawa nga natutulog. Inabutan na siya doon. Hindi naman kami pinakikinggan. Kung papagawa, papagawa ko kasi niyan sa Katundo. Ilayo-layo sana. Nilayo naman bagya, kaya lang hindi naman kalayuan dyan. Kalapit-lapit din. Ayon kay Fire Inspector Senior Superintendent Francis Rosales ng Bureau of Fire Protection o BFP, naganap ang pagsabog bandang 11:00 ng umaga sa loob ng isang pagawaan ng pyrotechnics. Sa natagpuan, so medyo siya, dito banda sa doon siya banda. Medyo malayo siya sa sa sentro ng pagsabog. So tapos kung anong ginagawa nila, so wala pa po kaming konkretong sagot bakit sila nandoon. Pero hindi ko po alam kung anong status ng mga kabahayan na to. Ang alam na lang natin is merong nangyari na pagsabog.
Nakumpiska rin ng mga otoridad ang mga nagkalat na paputok, kabilang na ang mga sako-sakong kwitis, sawa at nagkalat na plapla. Gagamitin ito ng mga otoridad na ebidensya laban sa may-ari ng factory. Kasalukuyan ng mga nagpapagaling ngayon sa Bulacan Medical Center sa Malolos ang 5 sa mga sugatan sa nangyaring pagsabog sa paggawaan ng paputok. Patuloy pa ring inaalam ng mga investigador kung ano ang naging sanhi ng pagsabog. Ayon sa BFP Norsagaray, posibleng dulot ng maling paghawak o hindi tamang pag-imbak ng mga kemikal ang ginagamit sa paggawa ng paputok, pero hinihintay pa rin ang resulta ng investigasyon. Samantala, nagpaabot naman ng pakikiramay si Mayor Ade Cristobal sa mga pamilya ng mga nasawi at tiniyak na tutulungan ng lokal na pamahalaan ang mga naapektuhan. Dahil sa pagiging sentro ng industriya ng paputok, madalas na nakapagtatala ng ganitong insidente sa Bulacan. Gayunman, wala pang inilalabas na opisyal na pahayag kung lisensyado o hindi ang naturang pabrika. Gayon din kung may nalabag itong mga regulasyon sa kaligtasan. Patuloy ang investigasyon at clearing operation sa lugar habang tiniyak ng lokal na pamahalaan ng Norsagaray ang agarang tulong sa mga pamilya ng mga biktima. Jun, sa ngayon nga ay binabantayan ito ng Bureau of Fire Protection at ito na lang nakikita natin ngayon, itong lugar na nasa likuran ko, yung mismong pagawaan ng paputok at makikita natin dito, narito pa rin yung mga ginagawa nilang mga sawa, kabilang na rin yung mga plapla at mga kwitis na nakaimbak na dito nga sa lugar. At yan muna ang ating latest live mula dito sa Norsagaray, Bulacan. Balik sa iyo, June. Nestor, ano bang ginagawa ngayon ng LGU? May mga inspection na bang ginagawa? Dahil baka naman mauulit na naman yung ganyang mga illegal na gawain na yan. Yun nga yung isa sa mga talagang inaantay natin, yung pagdating ng local government unit dito sa lugar para imbestigahan na rin itong nangyari. Pero sa ngayon ay ang Bureau of Fire Protection pa lang yung naririto, pero inaasahan darating dito yung barangay kapitan ng barangay partida para na rin malaman natin yung talagang ito ba ay gaano na katagal itong nag-ooperate, itong paggawaan ng paputok dito sa partida at bakit mayroong ganito na malapit lang sa mga kabahayan o residential area na naging dahilan nga na 13 bahay dito ang nawasak dito sa katabi ng paggawaan ng paputok, June. Yung 5 sugatan, Nestor, ano ang kondisyon ngayon? Sa ngayon ay anong kausap natin yung Bureau of Fire Protection ay inaalam pa rin nila yung talagang kasalukuyang kalagayan, pero hindi pa tayo nabibigyan ng impormasyon, pero under observation ito sa Bulacan Medical Center sa Malolos. Maraming salamat, Nestor Torres. Sa ibang balita, ibabalik na ng Office of the Ombudsman ang 5 kaso ng Ghost Flood Control Project sa Department of Justice na unang isinumite ng ahensya sa Ombudsman. Ayon kay Ombudsman Crispin Remulla, i-deputize na nila ang DOJ na magsagawa ng preliminary investigation hanggang sa pagsasampa ng kaso sa Sandigan Bayan para sa mga sangkot na individual sa 5 kasong ito. Paliwanag ni Remulla, ito'y upang hindi na magpaulit-ulit ng proseso, lalo na at hawak na man ng DOJ ang mga testigo. Anya, meron na rin namang mga sangkot dito ang umaamin sa kanilang mga isinagawang katiwalian. Yung 5 flood control cases filed by the DOJ, we are returning it to them already. Sila na mag-PPI at sila na ang magtatrabaho nun at mag-file ng kaso, since hawak na nila yung testigo para hindi na umulit yung proseso rito. Kasi uulitin pa yan eh. We don't need that. Dahil inaasahang mas mapapabilis ang usad ng kaso sa paghawak dito ng DOJ, ayon kay Remulla, posibleng magkaroon na ng resolution sa darating na November 20. Handa sa Senate President Vicente Soto III sa anumang kahihinatnan ng pagbabalik ni Senator Panfilo Lacson bilang chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee. Kasama na umano rito ang posibilidad na maalis siya sa pwesto. Ito ang balita ni Mia Alonzo. Well, so be it. Been there, done that. Been there, done that.
Ako'y matagal ng takot kaya hindi na ako nakakakilala ng takot. Hindi na nakakaramdam ng takot si Senate President Vicente Sotto III kaugnay ng banta sa posibleng pagkaalis niya bilang leader ng Senado. Kasunod ito ng kumpirmasyong muling pag-upo ni Senator Panfilo Lacson bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Kamakailan lang nagbitiw si Lacson sa nasabing posisyon dahil sa umano'y pagkadismaya ng ilang senador sa hindi magandang direksyon ng investigasyon kaugnay ng flood control anomaly. Kaya naman ang planong muling pagbabalik ng senador sa November 10 ay nagbigay daan sa isang usapin na banta sa kanyang pwesto. No, I have no problem with that at all. I serve at the pleasure of my peers. So I can serve in whatever post or position I am given. Kahit na a regular senator lang ako, I know what to do and I know what I can do. Itinanggi naman ni SP Sotto na ang umano'y banta sa kanyang Senate presidency ang naging dahilan ng pagbitiw ni Senator Lacson. Siyempre, merong thinking yung iba na pag hindi ako Senate President, hindi magiging Blue Ribbon Chair si Senator Lacson. Ganun ang thinking yung iba. Gayunman, sa kabila ng mga usapin, naniniwala at mataas ang kumpiyansa ni Senate President Tito Sotto na nasa kanya pa rin ang liderato ng Senado sa kabila ng mga napapaulat na umano'y pagbawas ng mga miyembro ng majority bloc bunsod ng flood control anomaly. As far as I know, well, as far as we know, everything is stable in the Senate. Mayroong kanya-kanya kaming mga inaasikaso, mayroon din kanya-kanya kaming mga problema. So, the leadership in the Senate issue is very far as the sequence of events are concerned. Napakarami pang dapat kasi kasuhin. Para kay Sotto, higit na mahalaga ang pagpapatuloy ng trabaho at ang pagtutok sa mas malaking isyong kinahaharap ng bansa, mula sa infrastructure at agrikultura hanggang sa kalusugan at edukasyon. Kaya naman bahagi ng kanilang mga hakbang ang pagsusulong ng panukalang batas na magtatatag ng isang Independent People's Commission na magtutuon hindi lamang sa mga isyu ng infrastructure kundi sa lahat ng uri ng anomalya sa pamahalaan. Mia Alonso, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nasa 26 na kontraktor na ang nakita ng Commission on Elections na nagbigay ng donasyon sa ilang individual na tumakbo noong nakaraang 2025 midterm elections. Ito ay batay sa isinumiting Statement of Contributions and Expenditures o SOSE ng mga kandidato. Kabilang dito ang mahigit 10 national, local candidates at political parties. Ito ang balita ni Dante Amento. 26 ang aming nakita ng mga contractors na posibleng lumabag doon sa unlawful illegal contribution. And therefore, kinakailangan namin by next week hanggang Monday ay mai-request ang confirmation mula sa DPWH. Muling susulat sa Department of Public Works and Highways o DPWH ang Commission on Elections o COMELEC. Ito ay upang kumpirmahin kung public contractors ang nadiskubre nilang nagbigay ng donasyon sa mga kandidato noong nakaraang May 12, 2025 midterm elections. Ayon kay Chairman George Erwin Garcia, sa ngayon nasa 26 na kontraktor na ang kanilang nakita na may donasyon. Dagdag pa ng COMELEC kapag nakumpirma nilang public contractors ang mga ito, magagamit na ebidensya ang certification ng DPWH. Ito ay kasong kriminal. At sa kasong kriminal, ibang klaseng ebidensya po kasi ang required. Yung evidence of guilt beyond reasonable doubt. At hindi pa pwede po na mababaw ng mga ebidensya. Bawal sa Omnibus Election Code ang isang public contractor na magbigay ng donasyon sa kandidato. Kaugnay nito sa inisyal ding investigasyon ng Political Finance and Affairs Department o FIPAD ng COMELEC, mahigit 10 kandidato ang tumanggap ng donasyon noong nakaraang halalan. Nadiskubre ito sa pamamagitan ng isinumiteng Statement of Contributions and Expenditures o SOSE ng mga kandidato at maging ng isang political party. Nangako ang COMELEC na isa sa publiko nila ang mga pangalan sa mga susunod na araw. Basta magkaroon ng confirmation lang ang ating pong DPWH na sadyang mga public works contractors, yung mga kontratista na nagbigay o nag-donate sa kanila. 6 sa mga ito ay tumakbong senador, 2 party list groups, 3 legislative district candidates, 1 national political party at 2 kandidato sa pagka-gobernador.
Patuloy pa niya ang pagsusuri ng COMELEC PFAD sa SOSE noong 2025 elections. Kapag napatunayan ng COMELEC na galing sa public contractor ang tinanggap na donasyon ng isang kandidato, mahaharap ito sa posibleng kaso. Meron po kasi halimbawa na kandidato na tumakbo na ang nagbigay ng mga kontratista ay 3. Meron po na nagbigay ay 5. Ayon pa kay Garcia, humingi na rin ng mga dokumento ang ombudsman sa COMELEC kaugnay sa kanilang investigasyon sa katiwalian na sangkot ang mga opisyal ng pamahalaan. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sisimulan na ng Independent Commission for Infrastructure ang live streaming ng kanilang mga isinasagawang investigasyon sa flood control projects. Inumpisahan na rin talakayin sa Senado ang panukalang pagbuo ng Independent People's Commission. Ito ang balita ni Asher Cadapan Jr. live. Asher, ano ang mga kapangyarihan na ibibigay sa panukalang Independent People's Commission para sa isasagawa nilang investigasyon? Monica, dapat pa rin magkaroon ng mga confidential sessions na walang live streaming o pagsasapubliko ng pagdinig ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. Isa ito sa mga mungkahi ng isa sa mga resource person sa pagdinig ng Senate Committee on Justice and Human Rights, katuwang ang iba pang mga komite. Nagpahayag ng pagkadismaya si retired Justice Andres Reyes Jr., chairperson ng ICI sa mga nangyayaring katiwalian, partikular ito sa mga taong nakatatakas lamang sa anomalya sa flood control projects ng pamahalaan na tumangay-anya ng nasa 500 bilyong piso. Gayunman, nagbigay-anya ito ng inspirasyon sa kanila para higit na paghusayan ang kanilang trabaho. At sa pagdadagdag ng iba pang volunteer sa komisyon na binubuo lang ng 3 abogado, ay pipilitin anya ng ICI na magsagawa ng full blast investigation. We don't have the facility and we don't have the rules of procedure, but we will already shorten the procedure in spite of no rules allowing us. We will now go on live stream next week. Once we get to be able to have the technical capability with us already. So again, I repeat, we'll be doing live stream next week. Positibo namang kinilala kapwa ni Senador Francis Pangilinan at Senate President Vicente Soto III ang hakbang na ito ng ICI. That is welcome news. That the ICI will do live streaming of its proceedings. People would like to know the facts of these cases and would like to be updated as to the developments and the progress of the investigation. And a live streaming of the proceedings will definitely address this concern of the public. The proposal, the clamor of our people, the public, no? Na mag-live stream na rin sila. Okay yun. Pero tama rin yung sinabi nung sinabi ng Makati Business Club na there are certain points that should be also limited na hindi naka-live stream. Hindi lahat. Sang-ayon din si dating Senador Franklin Drilon sa pagla-live stream ng ICI. It should be live streamed and there can be systems wherein the interest of the people to information, right to information, can be balanced with the rights to privacy and other individual rights which can be affected. There can be there are solutions to this, but the point is it must be live streamed so that the people will know what is happening.
Ipinaliwanag naman ni Rafael Ongpin, Executive Director ng Makati Business Club, ang kanyang punto kung bakit hindi dapat isapubliko ang lahat ng pagdinig ng ICI. Speaking as a former journalist, this can very easily turn into a circus. I mean, it already has in some cases. Okay? And, the accused are, they're entitled to due process, and we cannot turn this into a public shaming exercise. Samantala, sinuportahan ng ilang personalidad ang panukala sa Senado kaugnay ng pagbubuo ng Independent People's Commission o IPC. Ngunit inirekomenda ng mga resource person, kabilang na ni retired Chief Justice Reynato Puno, na bigyan ng mga kaukulang kapangyarihan ang buuing bagong fact-finding body. It is respectfully suggested that the bill should not only give the Commission the power to investigate, but also the power to file the appropriate charges and the power to prosecute them. Monica, binigyan din ni dating Senador Drilon na may sapat na institusyon o mga institusyon ang pamahalaan. Ngunit kailangan din itong palakasin. Pansamantala, kailangan anyang bumuo ng ad hoc body o kinakailangang institusyon para maibalik ang tiwala ng publiko sa justice system at demokrasya. Nangyari na rin anya ito sa mga nagdaan kung saan nagbuo ng mga fact-finding body na alinsunod naman anya sa konstitusyon. Yan ang latest dito sa Senado. Balik sa iyo, Monica. Maraming salamat, Asher Cadapan Jr. Hinamon ng mga kongresista ang Independent Commission for Infrastructure na sa publiko na rin ang minutes ng mga naunang pagdinig nito kaugnay ng maanumalyang flood control projects. Ayon kay House Deputy Minority Leader at Akbayan Party List Representative Percy Sendanya, dapat may full transparency ang komisyon at hindi pwedeng selective o pipiliin lamang ang ilalabas nito. Ganito rin ang posisyon. Ikamanggagawa Party List Representative Eli San Fernando. Kit din ito, imbestigahan ang lahat ng sangkot sa anomalya sa mga proyektong kontrabaha, kaalyado man o hindi ng Administrasyong Marcos. Kaya yung pagla-livestream, yung transparency na hinihingi natin, yan na lang ang added value ng ICI. Bare minimum yan. Ngayon, ang susunod na hamon namin sa inyo, total na pressure kayo at pinakinggan nyo ang panawagan na i-livestream yung mga proceedings ng ICI, ilabas nyo ngayon yung mga minutes of the meeting at recording ng mga nagdaan na mga proceedings at hearings ng ICI. At tinahamon namin kayo na patunayan nyo talaga ang pagiging independent ng ICI. Imbestigahan nyo ang lahat ng sangkot sa anomalous and ghost flood control project. Patong-patong na kaso ang isinampa sa isang kongresista at 2 pang opisyal ng gobyerno sa Tarlac ngayong araw sa Office of the Ombudsman. Ang mga individual na ito ay may kaugnayan umano sa mga maanumalyang infrastructure projects sa kanilang probinsya. Ito ang balita ni Ivan Alvarez. Siya ay sitting congressman mula ng 2022 at re-elected nitong 2025, pero siya ay kontraktor at ang matindi, siya yung pumipirma ng mga kontrata sa DPWH. Patong-patong na kaso ang isinampa ng grupong United Filipino Against Crime and Corruption laban sa 3 government official sa probinsya ng Tarlac. Kasama na rito ang Anti-Plunder Act, Anti-Graft and Corrupt Practices Act, Unexplained Wealth, Violation of Government Procurement Act at iba pang kasong administratibo. Isinampa ang mga ito laban kay Tarlac 3rd District Representative Noel Rivera, Concepcion Tarlac Vice Mayor Evelyn Rivera na asawa ng kongresista, at Department of Public Works and Highways Tarlac 1st District Engineer Neil Farala.
Ayon sa grupo, bunsod ito ng mga umano'y lantarang conflict of interest dahil sa halos 600 million pesos o katumbas ng 13 government infrastructure project contracts na nakuha ng Tarlac 3G Construction and Development Corporation na pagmamayari ng mambabatas. Yung asawa niya, siya yung sitting vice mayor ngayon ng Concepcion Tarlac. Siya yung ingat yaman ng kanilang korporasyon. Alam ni District Engineer na congressman siya, pero binibigyan siya ng kontrata siguro gamit ang kanyang impluwensya. Ayon sa mga ebidensya ng grupo, nagsimula ang paggagawad ng kontrata noong 2018. Ipinagbigay alam na rin nila ito sa pamunuan ng DPWH kamakailan at pinaiimbestigahan ang mga ipinundar na ari-arian ng mag-asawang politiko. Marami silang luxury cars, yes. Yun ay pinaiimbestigahan din namin nandito. Mga properties nila, marami sila. So, baka bilyon ang kanilang properties. In just short period of time, nakapag-accumulate sila ng ganon. Ayon naman kay Ombudsman Crispin Boying Remulla, susuriin ng kanilang opisina ang mga ebidensyang isinumite ng mga nagre-reklamo. Ang gagawin dyan, upon evaluation and validation of documents, kasi yung evidence dyan, kasama na yan, sabi sa akin, kasama na yung ebidensya, di ba? I-validate lang natin yung documents kung siya talaga, o kung walang pagbabago sa official documents na dapat i-contain ng isang complaint. Yun. Tutuloy na natin ang PI yan after validation. Asahan na rin anya ang paspasang pagkakaso sa Sandigan Bayan, maging ang magiging proseso ng pagbabalik ng mga umano'y ninakaw na yaman o restitution. Sinubukan naman ng UNTV na hinga ng reaksyon ng mambabatas sa issue, ngunit wala pa itong tugon dito. Wala rin ito sa kanyang opisina sa House of Representatives ngayong araw. Evan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinakahalagahan. Idinaan sa pamamagitan ng Radio Challenge ng Atin Ito Coalition at Akbayan ang kanilang mensahe sa China sa kanilang pagtutol sa mga panibagong hakbang nito sa West Philippine Sea. Naniniwala ang grupo na taktika lamang ng China ang pagdedeklara ng nature reserve sa Panatag o Scarborough Shoal para tuluyang maangkin ang bahura. Ito ang balita ni Ryan Lacalale. You do not have any legal basis nor authority to patrol within the West Philippine Sea. You do not have authority to declare portions of the West Philippine Sea as your nature reserve. Again, we demand that you cease and desist from conducting illegal acts in violation of international laws. Ni-radio challenge ng Atin Ito Coalition at Akbayan Party ang Chinese Embassy sa Makati City bilang pagtuligsa sa mga ginagawang hakbang ng China sa West Philippine Sea. Kaugnay ito ng deklarasyon kamakailan ng China na gawing National Nature Reserve ang Bajo de Masinloc o Panatag Shoal. Nito lamang October 13 habang namamahagi ng tulong ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources at Philippine Coast Guard sa mga mangingisda sa Bajo de Masinloc. Sa kauna-unahang pagkakataon, naitala ng Philippine Coast Guard ang isang radio challenge mula sa Chinese Coast Guard kung saan iginiit ng China na maaaring makasira umano sa kanilang tinawag na environmental reserve ang presensya ng mga mangingisdang Pilipino sa Scarborough Shoal. Ayon sa PCG, ito ang unang pagkakataong ginamit ng China ang dahilan na environmental protection upang pagbawalan ang mga Pilipinong mangingisda sa karagatang idiniklara ng UNCLOS na bahagi ng ating exclusive economic zone. Welta naman ng Atin Ito Coalition sa China. Ito kasi yung China, notorious, nire-radio challenge, pati yung mga mangingisda natin, pinapaalis sila kasi nature reserve daw nila yung Panatag Shoal. Pumunta tayo dito para i-radio challenge din sila at sabihin na nagkakamali sila, ang Panatag Shoal ay atin sa partiyan ng exclusive economic zone ng Pilipinas at wala silang karapatang i-declare yung nature reserve nila. Sabi ni David, ang China ang tunay na naninira at hindi nagpapahalaga ng kalikasan. Taktika lamang anya ito ng China para tuluyang maagaw ang bahura. Kung dati anya ang dahilan ng China ay 9-dash line,
Pero ngayon, nature reserve na ang kanilang ginagawang dahilan. Illegally nagpo-poach ng ating mga big clams at gayon din yung mga pawikan. So sila pa yung nagde-dredge at naninira ng ating marine resources. Kaya klaro na kung merong naninira ng kalikasan doon, sila yon at huwag nila tayong paikutin kasi yung nature reserve, yan ay fake news at yan ay pamamaraan lang nila para mas sakupin pa yung West Philippine Sea. Naalarma rin sila sa 2 boya na nakita ng Philippine Coast Guard sa loob ng Bajo de Masinloc noong 1 linggo nang magsagawa ng Maritime Domain Awareness Flight sa lugar. Lalo na't hindi pinapayagang makapasok sa loob ng bahura ang mga Pilipino kahit ang mga mangingisda. Doon baka sa susunod ay hindi na lang boya yung makita natin. Kaya napakahalaga na bantayan natin anong ginagawa nila sa Panatag Shoal at lalo pang palakasin ng boses na hindi nila karapatan, wala silang karapatan sa Panatag Shoal at sila ang dapat umalis, hindi yung mga Pilipinong mangingisda doon. Naniniwala ang grupo na ang pinakamalakas na panlaban ng Pilipinas sa panggigipit ng China ay ang pagsasama-sama hindi lang ng mga Pilipino kundi ng mga like-minded nations gaya ng Estados Unidos, Japan at Australia. Mga bansang magkakaisa sa pagtataguyod ng International Rules-Based Order. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Dagdag kaalaman po, ayon sa ating mga viewers, ang gusto naman nilang malaman ngayon ay ang ibig sabihin ng phrase na lorem ipsum. Parang Latin na pero may sense ba? Pero alam nyo ba, ginagamit ito ng mga publishers at web designers sa loob ng maraming taon for more than 500 years. Pero saan ba nanggaling yung salitang lorem ipsum? Ang lorem ipsum ay tinatawag na placeholder text. Ibig sabihin, ginagamit ito bilang pansamantalang words para mapakita ang layout o design ng isang page o poster kahit wala pang totoong content. Ginagamit ito ng graphic designers, web developers at printers para makita kung maganda ang spacing, font at flow ng design before the real words are added. Pero ito ang nakakagulat. Ang lorem ipsum ay hindi gawa-gawang gibberish. Galing pala ito sa isang tunay na Latin text mula sa librong De Finibus Bonorum et Malorum ni Cicero na sinulat pa noong 45 BC. Ang original line, Nece poro quisquam es qui dolorem ipsum quia dolor sit amit. Nang ibig sabihin ay, there is no one who loves pain itself. So technically, lorem ipsum is ancient Roman philosophy in disguise. Noong 1500s, may isang printer sa Europe na ginamit ang text na ito para gumawa ng sample type book. At mula noon, naging standard filler text na ito sa buong mundo. Ngayon, ginagamit ito sa web design, advertising at publishing para makapag-focus muna sa layout, hindi sa words. Kaya kung nakita mo yan sa mga template o mock-ups, ibig sabihin, design muna, content later. So next time na makikita nyo ang phrase na lorem ipsum, tandaan nyo, hindi lang yan isang random nonsense. Isa itong 500-year-old na Latin relic na ginagamit ng mga designer sa buong mundo hanggang ngayon. Sabi nga nila, before there was content, there was lorem ipsum. Sana po may natutuhan kayo at laging tatandaan, mapalad po ang tao na nakakasumpo ng karunungan at ang tao na nagtatamo ng kaunawaan. Narito na po ang ating mga naging kausi ngayong pong araw na Miyerkules. Salamat po at shout out kina Joel Manalang, Hira Ravia at Denzaa. Monica, babatiin ko muna si Sara Sofia Cabudil, anak siya ni Doc Sara, tsaka ni Doc Lane na naoperahan kasi sa leg. Athlete kasi ito si Iye. Medyo malikot. Hindi malikot. Ano siya talaga, active. Napaka-active. Medyo ano yata,
na accident? Hindi naman. Nakita kaagad ng coach niya na may something wrong doon sa pag tumatakbo siya. So pina-MRI, etc. So ngayon nga ay sumailalim siya sa surgical operation at sa ilalim din sa mga rehabilitation. At recovery, siyempre. Sana mabilis yung recovery ni Iya, ang aming Labidobs. At siyempre, yung kanyang kakambal, si Iyo. Kumusta kayo dyan? At happy viewing din po kay Julie Pericon, Julie Carrick at Dave Nadua. Samantala, mga kasambahay, kung may mga istorya po kayong nais pambalikan sa Ito Ang Balita, pwede niyo po ito muling mapanood sa aming mga official social media account. Magtungo lamang po sa UNTV News and Rescue YouTube channel at i-click ang subscribe button. Gayon din sa aming Facebook, Instagram, X at TikTok accounts. Mapapanood nyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na iba pang video ng nag-iisang public service channel. Kaya subscribe, like, and share. Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Kawikaan 23:12 na nagsasabi, "Ihilig mo ang iyong puso sa turo at ang iyong mga pakinig sa mga salita ng kaalaman." At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo po'y makapagtitiwala na ang aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Gandang gabi po.